day mga ka-EA. So for today's video, meron tayong emergency plan, malaking pagbabago for safety. So ang update, so ito yung mga stock bird hen natin, future breeder natin ng mga inbreed ng Javier na pinagpapahinga na rin dito. Ayan. So nandito yung galing kay Sir Dennis Palma na Jelema. Ayan, may pasok na rin ng Peter to yan. Yung rectang Lola ni Batusay, ito pinagpapahinga natin yan. Yung Goke, ito inbreed to, Batusay cross Lola Goke, which is ito yung nanay niya. Ayan, Maglola pinagpares natin. Ito yung kinalabasan, inbreed hen yan. Plano natin yan ikasabay possible March, breeding ng South. Tapos ito yung Jersey natin na nag-produce na rin ng 2 times Apari, 1 time Santa Ana. Tapos ito yung galing kay Madla, yung Speedbird. Ayan, yung half sibling ni Kobe. Tapos ito, isa pa tong klaseng inbreed. Yan, ito future stock bird natin. Rektang anak ni Batusay, tsaka rektang anak ni Lady Mina to. Parehas may resulta sa atin ng Javier yon. Parehas tumawid ng dagat yung dalawang yon. So ito yung produkto. Future breeder natin to. Ungender pa eh. Hindi ako sigurado kung cock or hen. So tatlo sila dito. Tatlo. Tapos dito, so kung kinakamusta nyo yung nadali nga ng pusa, so isa lang naman yung nakagat. Then thanks God kasi hindi ganun kalaki injury niya. So pasintabi na lang din dun sa mga naapektuhan regarding dun sa ating video post sa Facebook page. So parang lumalabas, meron din talaga tayo na kasalanan. Pero syempre wala naman may kagustuhan na kahit na ano pa man doon. So lesson learned na lang, kailangan na lang din talaga i-secure yung mga bagay. Then actually kahapon hinahanap ko yung pusa dito, dumaan daw, sabi ni nanay ang problema. Nasa trabaho na kasi ko. So okay naman daw yung pusa. Yun. Hindi naman natin kasi sinaktan yun, kaya okay talaga yun. Kumbaga talagang mananatili yun dito. Pero kailangan din natin siyang at least itaboy bahagya para at least hindi na rin siya totally bumalik. So ito yung magiging plano. Ayan. So ito yung gagawa natin ng safety na closure para sa ngayong vlog natin syempre. So may double cage tayo dito sa labas for viewing purposes natin sa mga tinuturuan, tsaka dun sa mga ibon na gusto magpa-araw, magpa-ulan. So mangyari, meron din akong ginawa kasi initial before, which is ito yung pinaka viewing expansion na ginawa ko noon. Yan, natatanggal yan nasa ibabaw. So mangyayari, magiging permanente po yan dyan. Gagawa natin ng best way or pinakamagandang possible na magiging outcome nung ating landing board. So may matitira pa naman na landing board dyan, yung naka-expand natin na steel matting. So ang gagawin, magkakaroon dito ng entrada sa harap. Tapos yan yung gagawa natin ng parang gate or pinaka door, no? Para at least nasasara natin anytime, nabubuksan natin anytime. Tapos yan yung pinasukan ng pusa, yung bagong ginawa ko na na entrada na solo. So malamang sa malamang maninibago ng todo na naman yung mga ibon natin sa gagawin natin na to. Pero kailangan natin na i-urgent yung paggawa niyan. Kasi nga magti-training na tayo ng South. So ang nakagat ng pusa, ayun. Yan checkered na yan, pang South natin. So bahagya naubusan siya ng balahibo sa may bandang batok. Slightly stress tsaka trauma siya. Pero hopefully sana makarecover. Tsaka hindi ko sure kung yung pinaka-fang o yung pinaka-pangil ng mismong pusa is talagang bumaon. Kasi wala naman ako nakitang bakas ng any na possible blood stain or So sana okay siya. Pero may mapapansin nyo, halatang stress tsaka parang papikit-pikit. So sana hindi siya mapano. Yun, mabilisan lang na paggagawa ng ating naisip na trapdoor. So ito naman talaga ginagamit ko na pang-aral ng trapping. So mapapakinabangan din pala natin siya. So nag-adjust na tayo. Minake sure ko lang na malagyan ng steel matting yung malagyan ng chicken wire steel matting kasi nga may puwang yan na malaki, pwedeng sungkitin ng pusa. So for prevention, syempre lesson learned tayo sa nangyari, hindi tayo pwedeng magpakakampante. So ito yung ginawa nating senaryo. Sinukatan lang natin, nylon cable tie lang pala yung ginamit kong
pang sealed no pinaka chicken wire dyan sa steel matting. And then yan, hindi na masyadong maganda yung kalalabasan nito. Importante lang imaselyuhan lang natin yung bawat gilid. Tapos simpleng-simple lang din yung pinakaharang natin. Pero sinigurado ko naman na hindi kayang buksan ng pusa itong gagawin natin. Pagka nakakuha ko ng iba pang materyales at nakaisip pa na ibang way para mas mapaganda at mas mapatibay, baka pwedeng i-adjust ko. Ayan, so halos patapos na tayo. Time-lapse na lang tong ginawa natin na video na to. So sana makatulong din dun sa mga ibang kalapatids natin na nag-iisip kung paano siselyuhan yung pinaka trapdoor ng inyong mga flyers loft. So 75 years later. mga kalapatids yung ginawa natin. Ayan. So parang box type din siya. So pag once na i-sealed ko na siya dun sa taas, ang magiging senaryo, ito itutulak pa ganun. So para mangyayari naging makatotohanan tong pang-ipit natin dito, kailangan pa natin maglagay ng isang matigas na bagay dyan para suporta. A few moments later. Natapos na ako. Medyo na late na tayo magpakain nito. Ayan pasado alas 8 na. Nabol lang talaga natin na matapos yun. Medyo mabilisan lang kaya hindi ganun kapulido yung gawa. Pero pwede nang pagtsagaan. Mamaya papasilip ko sa inyo. Ayan. Mukbang na yung mga ibon natin. Ito yung plastic ko na nakagat. Medyo magana naman siyang kumain. Siguro na lang talaga. Napobia lang dun sa nangyari sa kanya nung gabing yun. Pero dito yan, kumakain naman. Maganda rin naman mga droppings sa mga ibon natin. So papakita ko na sa inyo yung naging outcome nung urgent trapdoor na natin. Ayan. So naka timelapse lang yung ginawa nating video. Ayan. So ito nga yung inedit natin. So si nanay pwedeng manibago dito. So ako na lang muna siguro yung dito, makaka-appreciate ng kaagawa. Yan. So nangyari ito, naka-nylon cable tie na to dito. So intact na siya, hindi na yan basta-basta matatanggal. Tapos yun nga, sa tulong ng mismong tukod na yun yung magsisilbing pansara doon, pang kawit lang. Pero temporary pa lang yan. Baka by next week mapag-isipan ko pa na mas matindi yung yung gagawin. So ito, hindi na to basta-basta matutulak ng pusa. Hindi na rin to masusundot ng pusa. So ito na yung pinaka major adjustment natin sa ngayon. Ayan. So sana makatulong for the meantime at sana hindi ganun malibago yung mga ibon natin. Ayan. So paba tayo. Ay, hirap. Ayan, ayan na itsura niya. So pag isasara natin, dahan-dahan lang. Kinakapa ko pa kasi yung pinaka nito Ayan, sinusungkit lang doon. Hindi na yan basta-basta mabubuksan o matutulak, makakabig ng pusa. Silyado na yan. Ayan, yan yung naging mabusisi ng pag-iisip natin. Ayan, mabilisan lang. Pero pwede na rin. Kaysa wala tayong pang secured sa mga ibon.